kung seryoso akong mahal kita. Oo, seryoso ako. Hindi lang ikaw ang liligawan ko, pati pamilya mo. Hanggang sa tanggapin nila ako. At tanggapin nila tayo. Ganun pa din. Pang-walong ulit na to. Ikinalulungkot ko, Tristan. Pero hindi ito maaari. Kailangan kitang anihin. Carmel! Patawad, Tristan. Matulog ka na ng maimbing. Limutin mo akong tuluyan sa iyong pagising. Masakit man. Kailangan kitang pakawalan. Carmen, ayokong kalimutan ka. Gusto kong bumalik dito sa piling mo. Huwag kang mag-alala, Tristan. Hindi ka naman mawawala sa puso ko. Babalik ka. Kahit sa panaginip lang. Paalam. mo para gumising ka. Pusa ka talaga. Kapag ikaw natuluyan, papatayin kita. Paano mo naman ako papatayin kung patayin na ako? Tan, siraulo ka. Pinakaba mo ako eh. Ilang araw kang walang malay. Panay na ang iyak ng airmats mo sa London. Kung di lang daw may mga trabaho sila ng airpods mo, nakalipad na sila dito sa Pilipinas. Ano ba nangyari sa akin, Jeremy? Bakit nga pala ako nasa ospital? Bago ko sagutin yan, kilala mo ba ako? Tanda mo ba kung sino ako? Auno ng Abril taong 2005, alas 7:47 ng umaga. Nagkamalay ako sa isang ospital. Wala akong matandaan kung bakit ako nagkaganon. Wala naman akong maramdamang masama. Hindi rin masakit ang katawan ko. Wala lang talaga akong matandaan. Noong mga panahong yun, takang-taka ako kung bakit tinanong ni Jeremy kung kilala ko ba siya. Ano bang problema? Kinapa ko ang ulo ko, wala namang benda. Ibig sabihin, hindi ako nabagok. Luminga ako ng tingin sa kwarto ko. Hospital suite yun. Nahagip ng mata ko yung digital clock malapit sa bintana na nakasara ang kurtina at tumatabing sa sinag ng araw. Napansin ko ang oras at ang petsa. 27 na kami ni Jeremy. Isang kalokohan ang sumingit sa isipan ko. Hindi. Sino ka ba? Tristan! Yan ang nga bang sinasabi ko sa'yo. Ang tigas kasi ng ulo mo eh. Hindi, joke lang. Ano ba? Chill. April Fools. Para kang timang dyan eh. Alam mong imposibleng malimutan kita, di ba? Ang sama ng biro mo. Paano na lang kung talagang sa pagkakataong to, hindi mo na ako matandaan? Bakit? Nangyari na ba yung ganito dati? Saka na natin pag-usapan yan. Ang mahalaga buhay ka. Happy birthday nga pala. Masaya ako makita na buhay ka at kasabay ulit kitang tumanda ng isa pang taon. Happy birthday din. 27 na tayo. Talaga bang hindi mo sasabihin kung anong nangyari? Malay ko sa'yo. Pinulutan naman kita. Pati ba naman kung anyari sa'yo, kargo ko pa? Pagaling ka na lang muna. Yun ang pinakamahalaga. Bandang tanghali ay dinalaw ako ng attending physician ko. May ilan siyang mga tanong. Pagkatapos ay binigyan lang ako ng referral at sinabing kung sakaling may maramdaman ako o mapansin kakaiba, pwede kong kontakin yung psychiatrist na nagmamayari ng calling card na binigay niya sa akin. Pagtapos nun ay binigyan na niya ako ng discharge slip. Dahil panay negative naman ang resulta ng lab test ko, nirelease na nila ako. At bandang hapon, tuluyan na akong nakalabas ng ospital. Habang nasa parking area kami. Oh, gusto mo na bang umuwi o kakain tayo? Alam mo nang sagot dyan. Kanina pa ako nananakam sa quarter pounder. Para kang di bagong labas sa ospital eh. Bagong labas nga ako sa ospital. Kaya ako masiba. Biruin mo, ilang araw na puro hospital food lang laman ng sikmura ko. Ano namang masama sa hospital food? Nakasweet ka pa. Ang sasarap ng binibigay sa'yo. Take note, inaral pa yun ng nutritionist. I have nothing against hospital food. Pero naiiba ang lasa ng pagkain kapag nasa ospital eh. Pakilasa ko, pinakuluan sa dextrose at ginamitan ng mga gamot ng pagkain para magkalasa. Tara na nga. Ako yung ginugutom sa pinagsasabi mo eh. Huy, ano na? Anong tinititigan mo dyan? Kilala ba natin yung babaeng yun? Huh? Sino? Yun. Yung nakasuot na puting t-shirt at jeans. Nakatitig siya sa akin eh. Eto na naman kami.
Anong sinabi mo, Jeremy? Wala. Yung babae, no? Hindi ko siya kilala. Oh, saan ka pupunta? Tristan! Nang magtama ang tingin namin ng babae na nasa kabilang banda ng kalsada, para akong na-hypnotize. Kumabog ang dibdib ko at parang may mainit na nakakakuryente ng dumaloy sa mga ugat ko. Para akong desusing kotse na gumalaw ng kusa. Ang tanging gusto ko lang ay malapitan siya at makausap. Umahakbang ang mga paa ko. 1, 2, hanggang sa patawid na ako ng kalsada. Huli na nang mapansin ko ang papalapit na delivery truck. Narinig ko ang sigaw ni Jeremy. Kasunod ang pagbagsak ko ng pahiga sa sidewalk. Pero malambot ang pinaglapagan ng likod ng ulo ko at may malambot na katawan ang nakadikit sa dibdib ko. Isang pares na mga matang sindilim ng kalawakan ang nakita kong nakatitig sa akin. Punong-puno ng pag-aalala. At nang magsalita ang may-ari nun, isa lang ang rumihistro sa isipan ko. Ang ganda ng boses niya. Nasaktan ka ba? Sa tingin ko hindi naman. Mabuti kung ganun. Tumayo na tayo. Ano bang problema mo, Tristan? Diyos ko naman. Kararabos mo lang sa ospital, parang gusto mo yata bumalik ulit eh. Hi, miss. Hello. Salamat sa pagliligtas mo sa kaibigan ko, ha. Medyo lutang pa yata siya eh. Kaalis lang ng swero niya. Ganun ba? Ayos na ba siya? Yung paraan ng pagtatanong ng babae para bang alalang-alala siya sa akin. Di naman sa nagiging delusional ako pero alam niyo yung parang may pangungulila na tingin. Ganun ang datingan. Kung ibang babae yun, kilabot agad ang mararamdaman ko pero sa kanya, natagpuan ko ang sarili kong ina-appreciate yung ipinapakita niyang pag-aalala. Ayos naman. Maliban lang sa pagkaengot niya na parang nagpapakamatay na tumawid ng kalsada na hindi ba lang tumitingin kung may parating na sasakyan. Sorry po, Nay. Salamat sa pagliligtas sa akin, miss. Carmen. Ako si Carmen. Ako naman si Tristan. At yung nanay ko ay si Jeremy. Lokong to. Kung naging babae man ako at naging anak kita, sisiguraduhin kong palagi akong may dalang yantok para palukain yung matigas mong ulo. Hindi talaga kayo nagbabago. Ha? Matagal mo na ba kaming kakilala? Ano ang ibig kong sabihin? Siguro matagal na kayo magkaibigan. Nakakatuwa kasing buskahan yung dalawa. Oo naman. Sanggang dikit at buhol bito ka kami nitong si Tristan. Kagaya nga ng sinabi namin. Ako si Tristan at si Jeremy naman, kinakapatid ko at best friend ko. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Patas lang. Jeremy, Tristan, ikinagagala ko kayong makilala. Tapos nun nakipag-shake hand siya sa amin para lang mapasigaw ng makipagdaupang palad siya sa akin. Namamagana ang kaliwang kamay niya na turned out, yun pala ang kamay na ginamit niya para sapuin ang ulo ko nung patihiya akong matumba sa sidewalk dahil tinulak niya ako palayo sa parating na delivery truck. Sinamahan namin siya sa ospital at isang di kagandahang balita ang natanggap namin. Ginabi na kayo. Ayos lang. Ako na nga nakasalanta sa'yo eh. Dahil sa pagiging ulaga ko. Nasprain pa ang kamay mo. Walang kaso yun. Kumpara sa buhay mo na muntik ng mamiligro kanina, maliit na bagay ang sprain ko sa kamay. Saan ka ba nakatira? Iatid ka na namin. Oo nga naman. Para makabawi kami sa'yo. Sige. Yun. Guide mo na lang si Jeremy ha. Siya ang piloto natin. Di pa daw ako pwede mag-drive sabi ng physician ko. Mga after 2 days pa daw. Lumabas na kami sa parking area. Saglit na iniwan kami ni Jeremy para kunin ang sasakyan. Ilang beses kong nakitang pasimpleng bumubuntong hininga si Carmen sa tabi ko. Out of concern na hindi ko mawari dahil pakiramdam ko nabibigatan ako sa nakikita ko. Tinanong ko siya. May problema ka ba, Carmen? Pasensya na kung nakikialam ako ha. Nakakailang buntong hininga ka na kasi. Baka may maitulong ako. Iniisip ko kasi kung tama ba na magpahatid ako sa inyo. Hindi ko naman gusto makipaglapit. Ginusto lang kitang iligtas kanina. Ano bang masama kung makipaglapit ka sa amin? Ang ulo ko. Parang binibihak. Tristan!
Anong nangyari? Hindi ko rin alam. Bigla ang pagsigid ng kakaibang sakit ng ulo ko. Para akong isinakay sa tubibo ng walang abiso. Tapos pakiramdam ko may construction na nangyayari sa loob ng bungo ko. Pinagsasamang backhoe, jackhammer, maso at kung ano-anong power tools na nag-iingay sa loob. Tapos umuugong ang magkabilang tenga ko. Unti-unting namumuti ang paningin ko at pinalalambutan ako ng tuhod. Malamig na pawis ang bumubukal sa balat ko. Huminga ako ng malalim kasabay ng pagsasalubong ng mga mata namin ni Carmen. Baka dahil lang sa hilo at sakit ng ulo pero parang may nakita ako nagkikislapang kung ano sa mata niyang maitim. Kasunod nun ay ang pamilyar na pakiramdam na parang matagal ko nang kilala ang babaeng nasa harap ko. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Mahigpit kong hinawakan ang pulsuhan niya at Carmen! Jeremy, tumawag ka ng doktor. Hindi, wag na. Baka mawala din to. Pero ang putla mo na. Tristan, makinig ka sa boses ko. Huminga ka lang ng dahan-dahan. Kumalma ka. Yan. Ganyan nga. Kumusta na ang pakiramdam mo? Mabuti-buti ng konti. Mas mabuti pa rin siguro kung matingnan ka ng doktor. Ayos na ako. Tara na. Ihatid ka na namin. Oh, hindi na kailangan. Magte-taxi na lang ako. Sige, dyan na kayo. Ingat kayo pa uwi. Carmen, sandali. pero hindi na siya lumingon at dire-diretsyong naglakad at pumara ng taxi na unang niyang nakita na para pa may tinatakbuhan siya na kung ano. Ang tanging alam ko lang ay nakarinig kami ng mga kaluskos sa puno. Sabay kaming napalingon sa pinanggalingan ng ingay. Wala akong nakita. Pero mukhang iba ang sitwasyon kay Carmen. Kung ano man ang nakita niya, sigurado akong yun ang dahilan para tumalili siya. Kami naman ni Jeremy na naiwan, hindi na nakakain gaya ng plano namin. Nag-take out na lang kami. Bumili ng cake at sa apartment na nagkaroon ng maliit na selebrasyon. Dahil kalalabas ko lang ng ospital, di pa ako pwedeng mag-inom. Sa paglalim ng gabi, si Jeremy lang ang lasing sa aming dalawa. At kung ano-ano ang sinasabi niya na di ko maintindihan. Jeremy, tama na yan. Tara na sa taas. Huwag ka matulog dito sa lanay. Hindi ako natutulog. Sumubsob lang ako ng konti. Umiikot ang mundo ko eh. Hindi ka pa nga naman lasing. Yan nga at para ng pretzel yung dila mo sa pagkakulot eh. Alam mo, hindi kita maintindihan eh. Ang daming babae sa mundo. Oo, maganda nga siya. Gets ko yun. Pero bakit siya ha? Enough para maghintay ka ng 9 na taon. Baka pwede na yung 8. Wala nang next Good Friday. Anong 9 na taon? Hindi kita maintindihan. Yun na nga. Wala pa nung makilala natin siya nung graduating tayo ng college. Talagang hindi mo na pinakawalan. Hindi ka pa ba nagsasawa sa cycle na to? Paano kung hindi tumalab yung 9 times? Tapos matuluyan ka na? Saan ba nanggagaling yung sinasabi mo? Saan ba nanggaling ang parada ng mga engkanto na yan? Sino bang nagpauso niyan? Tutok-tokan ko lang. Ay nako Tristan, isinusumpa ko. Kapag ikaw natuluyan sa 9 na beses, bibili ako ng pesticide at sasabuhin ko ang buong angkan nila. Tuluyan ang na-knockout ng kalasingan si Jeremy pagkatapos nun. Ano mang yugyug ko sa kanya, wala nang epekto. Saglit ko siyang dinala sa sala tapos niligpit ko ang mga kalat namin sa lanay. Saka ko siya dinala sa kwarto niya sa 2nd floor ng bahay. Na may ayos ko siya lumipat na ako sa kwarto ko na katabi lang ng sa kanya. Pumipikit-pikit na ang mga mata ko. Laman pa rin ang isipan ko ang mga sinabi ni Jeremy. Pumaling ako ng higa paharap sa bintana at sa nawawala akong ulirat nakakita ako ng dambuhalang gagamba na nakatingin sa akin. Pero sa halip na matakot ako para akong nakaramdam ng kapanatagan na natagpuan ko ang sarili kong sinasabihan ko yon ng good night. Bago ako nakatulog ng tuluyan. Pagdating ng umaga, ginising ako ng sigaw ni Jeremy. Ano ba yun? Ang aga mo mag-ingay. Tingnan mong bintana mo. Anyari dyan? Bakit? Ano bang meron? Madilim pa sa labas. Baka masigawan tayo ng kapitbahay. Oh, Tigilan mo ang pagkuso sa mata mo. At linawan mo na yung ulirat mo. Tingnan mo oh. eto na. Titingin na nga eh. Oh, ang daming sapot.
Parang kulambo na nakalambong sa salaming bintana ng kwarto ko ang sapot. Kita pa naman ang labas pero parang may plastic labo na nakaharang. Nagdadaldal si Jeremy pero parang white noise na lang sa akin yung pinagsasabi niya. Di ko may alis ang paningin ko sa bintana. Parang pamilyar sa akin ang ganong bagay. Isang alaalang biglang tumawid sa isipan ko. Magandang tanawin, may kalamigang hangin, amoy ng damo, mga kuliglig. Babalik ka. Kahit sa panaginip lang. Pero hindi to panaginip lang, hindi ba? Realidad to. Tan? Tristan! Bakit? Ano yun? Ano bakit? Bitawan mo yung sapot. Ano't yakap-yakap mo yan? Kailangan ba kitang ibalik sa ospital at nang makausap mo na yung inirekomendang psychiatrist sa'yo? Di ko na malayang nabuksan ko na ang bintana at kinuha ako ang mga kalakihang sapot na nakapulapol doon. Bakit ko nga ba niyayakap yun na parang alaala ng isang tao na pinahahalagahan ko ng labis? Napailing akong ulo ko. Marahan kong nilapag ang sapot sa bedside table ko at tiniklop yun ng maayos na para bang mamahaling tela yun. At narinig kong tumatat si Jeremy. Pero wala na siyang ibang sinabi maliban sa bumaba ka na lang pagkatapos mo dyan. Ilang sandali ako na natili sa kwarto ko at nang maamoy ko ang paggisa ng bawang mula sa kusina ay sumunod na ako kay Jeremy. Sold! Ibang klase talaga ang timpla mo sa tapa. Ibang klase ka talaga. Di yan. Masiba ka lang talaga. Mana lang sa'yo. Hindi ko itatanggihan. Oh, kanina pa nagbabibrate yung cellphone mo. Sinataro at Adi yan. Nagtatanong kung pwede ka na ba daw sumala ngayon. May gig sa parting Tanawan. Oh, tara. Kaya ko na. Sige, sabihin ko na lang sa kanila. Pero bago yon, Ano? Huwag mo ngang ibinibitin ang salita mo. Nakakabay. duman tayo sa salon. Mukha ng pugad ng ibon yung buhok mo eh. Yung panahon na nasa ospital ako at walang malay ay isang salon ang nagbukas malapit sa amin. Sabi ni Jeremy, magagaling ang mga hairstylist doon at hindi mainit ang kamay. O yung nakakalagas ba ng buhok kapag nahahawakan ng ulo mo. Kaya yun na nga, pagtapos ng agahan, gumayak na kami at pinuntahan ng salon. Magtatanghali nang dumating kami doon at dinet na namin na naninermo ng isang may edad na babae. Dahil nakatilikod siya sa gawin ng pinto ng salon at nasa may loob sila, di nila agad kami napansin. Ay, naku naman. Nagsabay pa si Minda at Damian. Mababalo na nga lang. Pinili pang wakasan ang mga buhay nila. Ano yan ngayon? Siyempre, ako ang sasagot sa palibing. Ano bang tingin niyo sa akin? Tumatain ng pera? Hayaan niyo, tita. Tutulungan ko kayo sa gastusin. Marami naman akong ipon. Sinabi na sa inyong umayos kayo. Kung di nyo kayang gawing pagdating ng anihan, bitawan nyo. Bakit ba hindi nyo magaya si Carmen? Ako na naman ang nakita ninyo. O bakit? Totoo naman. Ilang beses na nga ba? 8. At mukhang magsisiyam pa. Talagang ang tindi ng tama sa'yo ng lalaking yon. Mukhang kahit hanggang sa kabilang buhay ay ikaw pa din. Good morning po. Aba, sina Jeremy at Tristan pa lang mga ito. Tita! Kilala niyo po kami? Hindi. Hindi. May mali dito. Yun agad ang pumasok sa isipan ko. Sa tono ng pananalita ng alin na tinawag ni Carmen na tita, kilala niya kami ni Jeremy. Kakaiba din ang pag-aalala sa mukha ni Carmen na sa pagtataka ko wala na ang benda ng kamay niyang na-sprain kahapon lang. At sa di ko may paliwanag na pakiramdam, parang may alam si Jeremy. Pero bago pa ako nakapagsalita tumayo yung lalaking nakaupo sa barber's chair at lumapit sa amin. Hindi ko akalaing tatama na sa wakas ang hula mo, Son. Kanina ka pa nanghuhula kung sino sa mga lalaking pumupunta dito ang ikwinento sa atin itong si Carmen na nakilala niya kahapon. Ganun pala. Oo. Nagtanong kasi sila kung anong nangyari sa akin nung makita nilang na-spray ng kamay ko. Ano na nga palang nangyari sa kamay mo? Bakit mo inalas ang benda? Sabi ng doktor kailangan niyang ipahinga ng mga 3-5 araw. Mabilis gumaling yan si Carmen. Sa tingin ko nga ho, kahapon lang pagang-paga ang kamay niya.
Ganyan at nandito na kayo, magpapakilala na kami. Ako si Ason. Aling Ason na lang ang itawag niyo sa akin. Tita ako ni Carmen. At yun namang barbero namin ay si Nardo, ang pinsan ko. Mang Nardo na lang ang itawag niyo sa akin. Ako po si Tristan. At ito naman si Jeremy. Okay, nice meeting you. Yung mga nasa loob ng salon ay mga hairdressers namin. Ay, oh, oo na. Pogi siya. Pero off-limits siya. Di naman sa pagmamayabang Tristan, Jeremy. Pero itong si Carmen namin, ang pinakamagaling na hairdresser dito. Lagi naman siya magaling sa lahat ng bagay na gusto niyang gawin. Bigla na lang yung lumabas sa bibig ko na para bang ang tagal ko nang kilala si Carmen. Pamilyar ang mukha ni Aling Ason, Mang Nardo ng mga babaeng nasa di kalayuan pero di ko mabigyan ng saktong kabuluhan kung sino ba sila sa buhay ko. Tumahimik ang loob ng salon dahil sa sinabi ko. Lumigid ang paningin ko sa kabuuan ng lugar. Nagsimulang umugong ang magkabilang tenga ko. Napatingin ako sa makintab na bakal ng barber's chair. Napasinghap ako sa nakita kong refleksyon nila. Tao pa rin ang ulo, pero may katawan ng dambuhalang itim na gagamba na mabalahibo. Dahil sa takot napaurong ako at bumagsak sa aking puwetan. Nang tumingin ulit ako sa refleksyon, normal naman na yun. Paglingon ko, nakalapit na sina Carmen at Jeremy. Nakalahad ang mga kamay nila sa akin. Tristan! Abutin mo kami namin, oh. Salamat. Anong nangyari? Ba't ka natumba? Nadulas lang. Nako, sayang ang kagwapuhan. Lalampa-lampa. Dapat yata nagpapahinga ka pa sa bahay. Kilalabas mo lang ng ospital, di ba? Carmen, ano bang kalokohan mo yan? Ganyan ba ang dapat mong pakikitungo sa... customer yan. Wala ka nang pakialam kung ano ang gusto niyang gawin. Ang tanging responsibilidad mo ay ayusan siya. Dahil yun ang ipinunta nila dito. Concern lang naman siya sa kaibigan ko. Ang pag-aalala ay para sa taong itinatangi. Bakit ganun ba sila nitong si Tristan? Ano ba niya ang lalaking yan? Ano niya kayo? Kakikilala lang ninyo, hindi ba? O matagal na kayong magkakakilala? Hindi. Kapo lang namin siya nakilala. Tama na yan. Kung saan-saan napupunta ang mga usapan ninyo. Magpapagupit ba kayo? Barbers? Salon? Anong serbisyo ba namin ang hanap ninyo? May gig kami mamayang gabi. Kailangan namin magmukhang tao. Sa sinabi ko ay bigla na lang nagtatawa si Mang Nardo hanggang sa napaubo na lang siya. Walang reaksyon si Jeremy. Si Carmen naman ay inihanda ang dalawang silya sa harap ng vanity mirrors at pinaupo kami. Bandang hapon na nang matapos sa aming papogi session. Habang nagbabayad pasimpleng binanggit ni Jeremy kung saan ang gig namin at inimbitahan ng mga taga-salon. Ay nako, lalo pang hangguwa po ang isang yan. Ilang babae kaya ang makikinuto pagkatapos ng kantahan? Tipong mapapalaban na. Huwag mong kalilimutan bumili ng balot. Pampatibay ng tuhod dyan. Oy, ano bang kalokohan mo yan, Nardo? Kakanta lang naman sila. Sa mga banda pagkatapos ng gig, ay isa ka palang nangyayari ang tunay na kasiyahan. Baka sa ibang kabanda namin. Pero hindi sa amin ni Tristan. Mahina. Alis na kami. Salamat sa magandang service. Good luck sa gig niyo ngayong gabi. Salamat. Good luck din sa demo teaching mo bukas. Ha? Ano yung sinabi mo? Di ba, teacher ka? Ay, naku Tristan. Ibabalik na kita sa ospital bukas. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Hairdresser si Carmen. Siya nga nagayos sa mga buhok natin, di ba? Oo nga pala, sorry. Ano bang nangyayari sa akin? Kung ano-ano ang sinasabi ko. Talaga ba? O baka naman may naaalala kang iba? Paano naman mangyayari yon? Wala akong kilalang naging teacher. Nagsinungaling ako. Di totoong wala akong kilalang teacher pero di ko matandaan ang mapangalanan kung sino ang teacher na biglang sumingit sa isipan ko. Basta malinaw at sigurado ako na may binati ako ng good luck sa demo teaching. Napatingin ako kay Carmen na itanggi ko ang memoryang yon. Di ko maintindihan ang reaksyon niya pero sigurado ako nakita kong parang nasaktan siya.
At naging laman yun ng isipan ko habang nagigig kami sa isang magarang function hall. Sa gitna ng mga sigawan ng mga audience, ng mga babaeng sumisigaw ng pangalan ko, hinahanap ko sa mga tao ang mukha ni Carmen. Umaasang nandun siya at nakikinood. Oo, imposible. Sino pa namang estranghera ang susunod sa biyahe patanawan? Ngayong galing pa kaming Manila. Thank you! Please stay for our next set. Ihanda nyo ang inyong mga request. Party tayo hanggang umaga. Meanwhile, let the DJ entertain you. Take it away, Raul! Grabe ka. Parang di ka napapagod. Sabi nga ni Adi at Taro, parang di ka daw na ospital. Namiss ng katawan ko ang ganitong late nights. Ilang araw pa naman akong walang ginagawa. Hayaan mo, dadamihan natin ang tanggap ng gig. Carmen, Hindi ko na narinig pa ang ibang sinabi ni Jeremy. Nang makita ko si Carmen na paalis, agad ko siyang hinabol. Gusto ko siyang makausap. Marami akong gustong itanong sa kanya. Para akong computer na nakaprogram na kapag nakita ko siya, i-override ng presensya niya ang lahat ng bagay. Nakailang tawag ako sa kanya pero di niya ako pinansin. Dire-diretso lang siya naglakad. Di naman siya tumatakbo pero anumang habol ko sa kanya, di ko siya maabutan. Naramdaman kong medyo habol na ako sa hininga. Doon siya huminto. Nilingon niya ako at sa isang iglap, nawala siya. Tinakbo ko ang lugar kung saan siya nakatayo pero wala na siya doon. Luminga ang paningin ko. Nakaabot na pala ako sa liblib na parte ng venue ng kinakantahan namin. Pabalik na sana ako nang marinig ko ang mga kaluskos. Carmen, nandito ka ba? May sapusa ka bang lalaki ka? Linta? Tuko? Bakit ba hindi ka mamatay-matay? 8 beses ka nang dinidispatsa. Balik ka pa din ng balik sa buhay namin! Ikaw? Oo. Ako nga. Sino ako, ha? Ano ako? Sumagot ka! Ikaw sakit. Ang ulo ko. Parang binibiyak ang ulo ko. Sinadya kong pasalain yun. Ang susunod ay sa baunan ng ulo mo tatama. Umalis ka na sa ibabaw ng kinakapatid ko. Kundi ay gagawin kitang ginisang gagamba. Pagkarinig sa boses ni Jeremy ay agad na umalis sa ibabaw ko ang taong gagamba. May ulo at mukha yun ng tao pero may 8 may itim na mata sa mukha. Gatuldok lang ang mga butas ng ilong at may bibig na katulad ng sa gagamba. At may naglalakihang pangil na nakaarko na animo yung mga kukong lawin sa laki. May bonus pang mga ngipin na parang sa pirana. Ang katawan nun ay hati sa 2 parte. Ang itaas na bahagi may kamay at braso na parang sa tao pero may matatalas na parang patalim na kuko. Ang ibabang bahagi ng katawan nun ay bilog na bilog tulad sa puwet ng gagamba at may 6 na paa. Buong katawan ng aswang ay nababalutan ng makapal na itim na balahibo, maliban sa mukha. Di pa tuluyang nakakalayo ang aswang, tinakbo na ako ni Jeremy. Sinaktan ka ba? Hindi. Pero Jeremy, sa tingin ko, kakailanganin ko na yung diary na iniwan ko sa'yo. Anong unang diary? Kailan ka pa nag-diary? Sa pangatlong ulit na nakalimot ako. Ayoko na magkahiwalay kami ni Carmen. Hiningi ko sa'yo na sabihin mo lahat sa akin ng alam mo. Sinugod ko ang pamilya niya. Muntik na akong mamatay sa pagiging padalos-dalos ko nun. Kung ganun, tanda mo na ang lahat? Hindi pa. Pero matapos akong sugudin ng gagambang aswang na yun, naalala ko na may ibinilin ako sa'yo. Sana hindi mo na lang naalala. Nang makaharap ko yung dambuhalang taong gagamba, kaba ang naramdaman ko. Hindi takot. Yung alam ko sa sarili ko na delikado ko pero pakiramdam ko hindi yun ang unang beses na nakaharap ko ang aswang. Na magsalita yun at banggitin ng 8 beses na pagdispatch siya sa akin, doon ko naalala ang ilang mahalagang detalye. Pag uwi namin sa Maynila, hindi ko hinayaang wala-walain lang ni Jeremy ang sinabi ko. Talagang kinulit ko siya kahit pa 2:00 na ng madaling araw nung makauwi kami. Baka naman mag-iba ang hagdan sa pagdadabog mo. Sa totoo lang, Tristan, ayoko nang ibigay ito sa'yo eh. Dahil pakiramdam ko, ibinigay kita in a silver platter sa kamatayan.
Jeremy, alam mo namang ikaw lang pwede kong pagkatiwalaan, di ba? Yun na nga. Alam mo bang nararamdaman ko? Pinagkakatiwalaan mo ko. At para kung ogag na salip ingatan ka, isinusuga kita sa kapahamakan. Baka naman pwedeng wag na Tristan. Ibang babae na lang. Wag na si Carmen. Mahal ko siya, Jeremy. Siya lang ang para sa akin. Lisyak na pag-ibig yan eh. Kung bakit ba kasi ginawa pa ni Lord na may romantikong anggulo yan? Anggulo tuloy kapag may tinamaan. Tinamaan ka ng putaktikang Tristan ka. Pero sa kabila ng pagmamaktol niya, binigay pa rin ni Jeremy sa akin ang diary at isang album na may nakalimbag na taon. Year 2000. Nakadetalye doon kung paano kaming nagkakilala ni Carmen na naging karibal pa kami ni Jeremy. Ang mga bilin ko sa tuwing mabuburahan ako ng alaala. Bawat salita ay nagbibigay ng kaba. Minsang malamig na pakiramdam dahil muntik na akong mamatay. At ang pamilyar na pakiramdam ng isang taong nagmamahal. Nang mag-angat ako ng tingin, nakita kong ginugusot ni Jeremy ang mukha niya gamit ang magkabila niyang kamay. Jeremy, Oo. Itatanong mo na naman sa akin kung bakit pagkatapos lang ng pangatlong taon mo ginawa ang pagdadiary. Kung bakit may mga bilin ka sa akin. Para saan at inabot ka na ng 8 beses. At kung bakit hihirit ka pa ng ikasyam. totoo bang muntik na tayong mamatay? Oo. Matapos ang pangatlong beses na alisan ka ni Carmen ng alaala, nagalit ka. Sinabi mong hostage si Carmen. Na kaya mo silang tanggapin sa kabila ng pagiging aswang nila. Sumugod ka doon. Ipinaalam mong naalala mo ang lahat. Kaya pala may ganito. Kasalanan ko. Ako ang nagmukhay sa'yo na isulat mo ang lahat. Na ako ang gawin mo executor ng will mo. Pasensya ka na, Tristan. Kung sana matured ako mag-isip, sana tuluyan mo na lang silang nalimot. Jeremy, simulan na natin yung ikasyam na ulit. Sabihin mo sa akin ang lahat-lahat ng alam mo. Nakilala namin si Carmen noong taong 1997. Graduating kami ng college. Magkaribal kami ni Jeremy sa kanya pero kalaunan, tumigil na siya nung makitang nagkakamabutihan kami ni Carmen. Bago ang mismo marcha namin, inimbitahan kami ni Carmen sa probinsya nila para makifiesta. Magmamahal na araw nun. Pumayag ako dahil gusto kong patunayan sa kanya kung gaano ako kaseryoso. Di lang sa kanya, kundi sa pamilya niya. Pagdating pa lang natin doon, marami na ang nagbabala sa atin na lahing aswang sila. Na mga sumasama sila sa parada ng mga engkanto kapag Biyernes Santo. Pero hindi ka naniwala. Itinuloy mo pa din ang pangliligaw sa kanya. Paanong hindi ka binuburhan ng alaala? Dahil nung una gawin ni Carmen yun sa'yo, aksidente akong nahulog sa bangin. Hindi nila ako nakita. Narinig ko ang lahat-lahat. At sa kagunggungan ko, sinabi ko pa sa'yo. Nakakaalala ka kapag may sumundot ang alaala mo. Kaya may mga ganito akong bilin sa'yo? Matindi ang tamang mo sa kanya. Para din kayong niloloko ng tadhana. Dahil sa tuwing makakalimot ka, hindi pwedeng hindi mag-cross ulit ang landas nyo. Tatamaan ka ng uang sa ulo at dadayo ka ulit sa kanila para ligawan siya. At gagawin ko pa din yun, Jeremy. Sabi mo nga. At sabi ko sa'yo, sa ikasyam na pagkakataon sasamahan na kita. Dahil kung sakaling pumalya ka, nandun ako para ilabas ka. Sukdang ubusin ko ang lahi nila at magalit ka sa akin. Ilalabas kita ng buhay. Sigurado ngayon nagtataka na kayo. Ano ba yung ikasyam na yan? Ayon sa paniniwalang pagano, ang ikasyam ay ang kahustuhan ng ikot ng kapangyarihan. Ang pamilya ni na Carmen ay lahing engkanto na isinumpang maging aswang dahil sa pagkakasalan ng ninuno nila dahil sa huwad na pag-ibig. Madaming engkanto ang namatay dahil sa ninuno ni na Carmen na nagdala ng tao sa lugar ng mga engkanto. Sa paniniwala nito na mamahalin siya ng tao kapag ipinakita niya ang lugar nila. Pero bertud lang ang habol ng tao. Itinuro nito sa mga huwad na manggagamot ang lugar ng mga engkanto at pinagtulungan ng mga tahimik na nakatira doon para makakuha ng lihim na kaalaman at ng bertud. Pinarusahan ang ninuno nila na mawala ang pagkaengkanto at isinumpa na maging aswang. Ang sino mang tao na magmamahal ng miyembro nila ay kailangan nilang kainin para manatili ang anyo nilang tao o tuluyang lalabas ang anyo nilang aswang na isang dambuhalang taong gagamba. At binubura ni Carmen ang alaala ko.
Para hindi ako maging pakain? At para hindi siya mangulila sa'yo. Dahil sa paniwala niyang wala namang namamagitan sa inyong dalawa. Napapanatili noon ang katinuan niya. Saan ko nakuha yung ikasyam na ulit? Hindi ko matandaan. Sa akin. Nag-research ako ng tungkol sa mga sumpa. Dahil nung muntik na tayong mamatay na dalawa, umiyak ka nung makaalala ka. Sabi mo kung habang buhay na lang yung cycle hanggang sa mamatay ka. Naawa ko sa'yo eh. At inanap mo yung sagot? Pero hindi ako sigurado. Base lang yun sa mga nabasa ko. Kaya sabi ko sa'yo, sa pagkakataong to, kung pupunta ka ulit sa kanila para manligaw, hindi ako basta mag-aabang na lumabas ang katawan mo. Sasama ako sa'yo. Mula ng gabing naging malinaw sa akin ang lahat, naging puspusan din ang pagsisikap ko na mapalapit ulit kay Carmen. Sabihin na ninyong kabaliwan. Pero ganun talagang tao nagmamahal. O baka ako lang yung ganun. Pero yun na nga. Lumipas ng ilang buwan at nag-birthday ang tita ni Carmen na si Aling Ason. Dahil nagpapapogi points ako, nagdala ko ng handa sa salon. Bonggang handa. Ilang bilao ng pansit, spaghetti, tray ng murkon, chicharon. Papunta kami ni Jeremy sa kusina nila nang maabutan naming nag-uusap ang magtiyahin. Kasama ang ugali man sumiksi kami sa sulok at nakinig. Buti na lang at malayo ang birthday ko sa Kwaresma. Diyos ko, isipin mo na lang kung nagdala siya ng mga ganitong handa. Tapos ay panahon ng hindi tayo aari sa may asin at mga bawang. Grabing pagdurusa. Titi Ason, hinahinaan niyo lang ang boses niyo at baka marinig tayo ni Tristan. Isa pa, hinihinay kayo sa pagkain. Hindi man kayo maabo dahil hindi pa panahon ng kalakasan ng dugo nating aswang. Pwede pa din kayong panakita ng tiyan. Pero alam mo, mukhang nakalimot nga siya kung ano tayo, ano. Tingnan mo itong mga handa. Aba, isang kutsara lang na mga ito ay sapat na para maging abo ang normal na aswang. Nakokonsensya na nga po ako eh. Pakiramdam ko pinagsasamantalan ko si Tristan. Minsan iniisip ko na mas mabuti pang sa iba na lang siya magkagusto. Pero sa tuwing maiisip ko na hindi niya na ako mahal, Kaya nga sabi ko, hindi ba? Kung hindi mo na kaya, kainin mo na lang siya para isang iyakan na lang. O kaya, iwasan mo na lang siya ng tuluyan. Isa ka pang matigas ang bungo at ipokrita. Tita! Ano ba? Bakit ka naninigaw dyan? Suka yung inuupakan niyo eh. Bawal sa atin yan. Kailangan ko ba kayong palagi na ng paalalahanan? Mamaya sasakit na naman yung tiyan niyo. Maliit na kaso lang ang pagsakit ng tiyan ko kung busog naman ako. Ito ang chicharon. Grabe! Ang sarap! Ang lutong! Pati itong sukang sausawan. Hindi ba kayo titigil? Ayan sugat ng sulok ng bibig niyo. Gagaling din yan. Ilan ang nararamdaman yung nandito ngayon? 5? 15 tayong nandito sa salon. May 2 tao tayong kasama. Sina Tristan at Jeremy. Yan ang nga bang sinasabi ko eh. Mapura lang pakiramdam nyo dahil sa paglantak nyo ng suka. Nakukurri ako sa'yo. Bahala ka na nga dyan. Makikipag-inuman na lang ako kay Nardo. At huwag mo akong kokontrahin. Birthday ko. Nang marinig namin ang papalapit na yabag ni Aling Ason, dali-dali kaming umalis at sumalisik pabalik sa area ng salon. Naupo kami sa barber's chair at kunwari ay nagbabasa ng dyaryo. Itinama pa ni Jeremy ang pagkakahawa ko dahil baliktad. Saktong naayos yun tumuloy ng salon si Aling Ason mula sa kusina at si Mang Nardo naman mula sa front entrance. Oh, ano't nagbabasa lang kayo dyan? Kumuha kayo ng pagkaing dala nyo sa kusina at kumain. Salamat sa pagdadala mo ng masasarap na handa. Pati na din sa chicharon at mane. Mapapalaban kami sa inuman ni Nardo nito. Wala ho yung tita. Sinong tita? Ang ibig mong sabihin, Aling Ason. Oo, tama. Tita Ason ako kay Carmen sa mga kamag-anak namin. Aling Ason ako sa'yo. Huwag mo sanang masamain. Gusto kita. Mabait ka at mukhang loyal ka kay Carmen. Pero hindi pa kita tanggap. Naunawaan ko po. Sisikapin ko matanggap niyo ako. Ng pamilya niyo. Matagal mo nang ginagawa yun.
Hindi ko na pinansin ang huling sinabi ni Aling Ason. Pabulong din naman niyang ginawa yon. Nang simulan nilang buksan ang isa sa mga bote ng alak ay pumunta na kami ni Jeremy sa kusina. Inabutan namin si Carmen na naguhugas ng pinggan. Kakausapin ko sana siya pero biglang sumigaw si Aling Ason na nangihingi ng baso. Dahil hindi agad bumalik si Carmen ay kumain na kami. Nagsilbi din kaming tagasandok ng pagkain ng ibang salon staff na pumupunta sa kusina para kumuha ng makakain. Makalipas ng kalahating oras, sumusuray na dumating si Carmen. Muntik pa niya matabig ang mga tray ng pagkain. Oh, hoy, anong nangyari sa'yo? Nahihilo ako. Umiikot ang paningin ko. Amoy alak ang hininga mo. Tumaki ka ba? Isang shot lang naman yun eh. Sabi ni tita birthday naman daw niya. Kaya pinagbigyan ko siya. Teka, kukuha lang ako ng bimpo sa salon para magamit nating pamuna sa kanya at ang mahulasan niyan si Carmen. Ilang case ng inumin na kahit yata impacto maliliyo ang dinala ko. Dahil gusto kong mag-good shot sa pamilya ni Carmen. Malakas sa inuman si Aling Ason at Mang Nardo. Pero iba si Carmen. Amoy pa lang ng alak ay kaya na siyang lasingin. Iniupo ko si Carmen sa bangkong mahaba at tinabihan ng upo. Pagkatapos ay isinandig ko ang ulo niya sa dibdib ko habang sinusuportahan ko ang balikat at noo niya. Nagsimula siyang magsalita ng dahil sa kalasingan. Bakit bang bait-bait mo pa din sa akin ha? Ayaw mong maging babait ako sa'yo? Oo. Kasi nahihirapan akong limutin ka eh. Ayoko nang makalapit ka. Ayoko nang ma-inlove sa'yo. Kasi hindi kita kayang kainin. Pero kapag hindi naman kita kinain, matutuluyan akong maging dambuhalang gagamba. Eh di, kainin mo na lang ako. Okay lang naman ako. Kahit biro, wag mong uulitin yan. Kaya kong malimutan mo ko. Ang makita ka may gustuhing iba. Pero ang mawala ka, baka yakapin ko na ng tuluyan ang pagiging aswang ko at lamunin lahat ng tao sa mundo. Hayaan mo. Hahanap ako ng paraan. Isang sitwasyon na pwede tayo. Yung hindi lang tayo ang masaya, kundi pati ang angkan niyo. Kaya hindi kita malimot eh. Kahit ilang beses ka pang makalimot, laging ganyan ang sinasabi mo sa akin. Parang gusto ko tuloy maniwala na may pag-asa pa para sa mga tulad namin. Mula sa pagkakasubsob sa dibdib ko ay nag-angat siya ng tingin. Hinawakan niya ang magkabila kong pisngi. Unti-unting naglapit ang mga mukha namin. Halos magdikit ang tungki ng mga ilong namin at amoy ko ang hininga niyang amoy alak. Nang biglang, Jeremy, Oh, anong ikinagagalit mo? kaysa sa tumawa ka dyan, tulungan mo kaya akong linisin yung kalat. Anong kalit ang lilinisin ko? Lahat sinambot mo eh. tiningnan ko ang sahig, pati ang bangko at ang tulog ng si Carmen. Tama si Jeremy. Sinambot lahat ng hoodie ko ang suka niya. Sa tulong ni Jeremy ay nadala namin si Carmen sa sofa na nasa salon. Pagkatapos ay magalang kaming nagpaalam sa tsuhin at tsahin niya. Habang naglalakad kami pabalik sa bahay, ay panaka-nakala ang sasakyan. Saglit kong sinilip ang cellphone ko. Menos 10 para maghating gabi. May ilang kanto ang layo ng bahay namin mula sa salon. Doon ko naramdaman ang kakaibang kaba. Hindi yung uri na pamilyar sa akin. Nararamdaman din yun ni Jeremy. Magiging hapunan kaya tayo ngayong gabi? Papayag ka ba? Taking buhay yan. Kung bulate nga nagkikikiwal kapag gagawing pain sa isda, tayo pa kaya? Kahit kalmot lalaban tayo. Nagdala ka ba? Bilang respeto sa nililigawan mo ng 9 na taon. Natural hindi. Ano na gagawin natin? Ano pa nga ba? We improvise. Bago natin ipagpatuloy ang pagbabasa ng sulat ni Tristan, ay nais naming magpasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta, pagtangkilik at pagmamahal sa Aswang Diaries. Maraming salamat din sa inyong puspusang pagre-report ng mga kawatan na kumukuha ng aming mga upload. Huwag niyo rin sanang kalimutan na suportahan ang aming mga sister channels na Kwentong Takip Silim, Sitio Pangil, Sitio Bangungot, Aswang Confessions at ang pinakabago nating channels, ang Aswang Radio at Miss Amy Aswang Love Stories.
Para palaging updated sa ating latest uploads, hit that subscribe button at notification bell. Mag-comment naman kayo para magkakwentuhan tayo. Hihintayin namin kayo sa comment section. Muli ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat. At ngayon balik tayo kay Tristan at Jeremy na kasalukuyang hinahabol ng aswang. Effective kaya ang naisip nilang improvisation? The funny thing sa mga aswang, iisa lang ang amoy nila. At least yun ang sabi sa librong inaral namin ni Jeremy nung naghahanap kami ng kasagutan tungkol sa sitwasyon ni Carmen at ng pamilya niya. Amoy bulok na karne. Sa matandang salita, hampok. Kung hindi kayo pamilyar, pwede niyong ihalin tulad yon sa nabubulok na daga. Tapos nasa kisame ninyo at natututong gawa ng init ng araw mula sa bubong ninyo. Matamis-tamis na gradually nag-aamoy paa. Haluan nyo ng amoy asupre at yun na. Nakakabaliktad ng sikmura, di ba? At sa gitna ng pagkulo ng aming tiyan na nagbabadyang ilabas ang aming kinain, nanakbo kami ni Jeremy papunta sa bakanting lote na nung mga panahong yun may nangyayaring construction. At kapag may construction, maraming bagay ang pwedeng gamiting armas. Ayan, may piko. Kunin mo yan. Akin tong maso. Tara, doon tayo sa likod ng mga hollow blocks. Palapit na. Huy! Anong gagawin mo dyan sa buhangin? Kung ang tao nga nadadalawang mata, napupuwing, di ba? Ano pa kaya ang dambuhalang taong gagamba na may 8? Pagkasabi ko noon ay sinaboy ko na sa papalapit na aswang ang dinakot kong buhangin. Agad yung gumawa ng ingay na kahalintulad sa kukong humihiwa sa yero. Nakakangilo. Tiimbagang ko yung sinugod at hinataw ng maso sa binti na pinakamalapit sa akin. Umaringking yun sa sakit pero mabilis na gumanti. Umigpaw ang mabalahibong braso noon at tumirya ng isang sampiga. Pero maagap na sinalo yun ni Jeremy gamit ang pikong hawak niya. Yun nga lang, hindi namin inaasahan ang biglang pag-ikot ng aswang at mula sa likuran nun naglabas ng sapot. Sapol kami ni Jeremy. Natnaman ng leka to. Naisan tayo? Paano na? Pagkit tayo sa digding. Subukan mo magpadaos-dos. Parang seda lang naman to eh. Namalagkit. Diyos ko naman. Wala bang time for sa bukabularyo ng aswang na to? At makakain eh. Oh, saan galing yun? Pero walang sumagot. Wala din kaming nakita kung sino ang bumaril sa aswang. Tanging ang katahimikan ng gabi at ang katawan ng aswang ang nandun. Kinapako ang bulsa ng pantalon ko at nakahagip ng lighter ang kamay ko. Maingat kong pinadila ang apoy noon sa sapot na nakapagkit sa akin. Hanggang sa nakawala na ako. Isinunod kong pakawalan si Jeremy. Nung parehas na kaming malaya sa makapal na sapot, lumigid kami sa kabuuan ng property pero wala kaming nakitang kahit ano o sino. Pagbalik namin parang bula na nawala ang bangkay ng aswang. Marunong na din sila maglinis ng kalat nila. Syudad to. Natural lang na aagapan nilang ebidensya na pwedeng makapagpa-alerto sa mga tao. Sino kaya yung nagligtas sa atin? Wala akong ideya. Pero kung sino man yun, hiling ko na sana hindi yun isang manunugis. Diyos ko naman. Huwag na please. Pag nagkataon, madodoble pa ang problema natin. Hindi na namin sinugsog pa ang nangyari. Baka mamaya mapahamak pa kami. Maiging at nakalusot at may kung sinong tumirya doon sa aswang. Lumipas sa mga buwan, nagpalit na ang taon. Sa pagpasok ng 2006 ay ang paglapit ulit ng loob sa akin ni Carmen. Pagpasok ng Abril, 28 na kami ni Jeremy. Isang linggo bago ang linggo ng palaspas ay kinausap ako ni Aling Ason. Bandang tanghali noon at katatapos ko lang magpatrim sa kanila ng buhok. Tristan, ikaw naman ay nasa hustong gulang na ano? Nag-28 na kami ni Jeremy nung auno po ng Abril. Ay kung gano'n ay hindi mo na mamasamain kung maging prangka ako sa'yo. Oh, sige lang po. Etong pakikipagmabutihan mo sa amin, lalo na sa aming si Carmen, ito ay hindi pakikipagkaibigan lang. Hindi ba? Nanliligaw po ako. Gusto ko maging girlfriend si Carmen. At kung papalarin at kanyang gugustuhin, ay handa akong ipagpatuloy ang aming relasyon bilang mag-asawa at bumuo ng isang pamilya. Ganon ba? Paano kung sabihin ko sa iyong sa darating na Miyerkules ay pauwi na kami sa aming probinsya?
At ang pamilya namin ay walang kinikilalang panliligaw, kundi ang pagdayo sa aming probinsya at pagdalaw sa bahay. Gagawin ko po yun. Kung yun lang ang paraan para matanggap niyo ko. Hindi maganda ang tingin sa amin ng aming mga kabaryo. Balitang may lahing aswang kami. Papayag ka bang malahian ka? Ang pakakasalan ko ay si Carmen eh. Ang magiging kamag-anak ko po ay kayo. Wala nang pakialam ang kapitbahay niyo sa desisyon ko. Pudpurin man nila ang mga dila nila. Sa kadadaldal, wala po akong pake. Kung ganon, inaanyayahan kitang pumunta sa aming lugar. Tamang-tama na pista sa amin. Kumakanta ka, hindi ba? Marinig naman namin ang boses mo. Wala nang sinabi si Aling Ason pagkatapos nun. Tinapik-tapik na lang niya ako sa balikat. Pagkatapos ay iniwan niya na ako. Umuwi ako sa bahay at dinat ng walang tao. May note sa refrigerator namin. May date si Jeremy kay Tetet. Siya yung girlfriend niya na 8 taon na bukalista ng isang banda na puro mga babae. Habang wala si Jeremy ay tinutukan ko naman ang mga gawaing bahay. Kasabay ng pagsisipra ng mga kanta na pwede kong isama sa pondo na kanta ko kapag may gig kami. Hapon na nun at sinasabayan ko ang isang kanta na may pamagat na pangalan ng Bulaklak na kinanta ng isang foreign band na may manika sa pangalan. Nang kumatok si Carmen sa pinto namin. Good afternoon, Tristan. Carmen, napasugod ka. Nabanggit kasi ni tita na inimbita ka niya sa lugar namin para sa paparating na fiesta. Ibibigay ko lang sa itong address namin at kung paano pumunta doon. Alam mo pala kung saan kami nakatira? Pinagtanong ko. Hindi ko akalain na ganun pala kami kakilala dito. Halika, pasok ka. Salamat. Iginiya ko siya sa sala. Ang kantang sinasabayan ko ay sinadya ko magpatuloy na tumutugtog. Gusto ko makita kung anong magiging reaksyon niya dahil ang kantang yun ang palagi kong dinededicate sa kanya tuwing may gig kami. Nandun man siya sa audience o wala. Isang kanta na ang tanging mensahe. Maabot niya ang babaeng pinakatatangi niya at ang makita ng babae ang kawagasan ng nararamdaman niya. Kung sino siya at hindi ako nabigo dahil... Kinakanta mo pa din pala yan. Ang ganda ng mensahe, hindi ba? Kung sana kasing simple lang ng isang kantang totoong buhay. Halaw sa totoong buhay ang inspirasyon sa mga kantang nagagawa. Halaw lang din ba sa kanya ang mga desisyon mo sa buhay, Tristan? Ang buhay ay hindi kagaya ng isang kanta. Na kapag natapos na ay pwede mong i-play ulit. Walang rewind at walang repeat ang buhay. Dahil minsan lang tayo dadaan sa buhay na to at magpakailanman na yun. Paano? Hindi. Sinigurado kong makakalimot ka. Kailan pa? Mula pa nung una. Hindi ako tunay na nakalimot, Carmen. Hindi ko din alam kung paano o bakit. Pero sa tuwing may konting bagay na konektado sa iyo ang makikita ko o malalaman ko, bumabaha pabalik sa akin ang lahat. Hindi ito maaari. Anong ginawa mo? Bakit? Ikaw lang para sa akin. At kakailanganin kitang kainin. Hindi ko kaya yon. Ayoko. At ayoko din naman maging lamang tiyan mo lang. Ang gusto ko, tumanda tayo na magkasama. Imposible yon. Imposible lang ang isang bagay kapag patay ng isang tao. At buhay pa ako, Carmen. Hanggat may hiningang nananalaytay sa katawan ko at tumitubok pa ang puso ko, babalik at babalik ako sa'yo. Nilayasan ako ni Carmen matapos niya akong sabihan na mamamatay na ako sa susunod na pumunta ako sa kapistahan nila. Pero wala akong balak makinig sa kanya. Handa na ako. Ano man ang mangyari, pupunta ako doon para manligaw at ipakita sa pamilya niya na para kami sa isa't isa. Abril 5. Walang paabiso na nagsara ang salon nila. 8 sumunod kami ni Jeremy. 9 na beses ko niyon. Pangalawa naman ni Jeremy. Kagaya ng ilang liblib na baryo sa bansa natin, wala yung saktong lokasyon sa mapa. Basta alam ko, parte yun ng kung anong lokalidad sa parting norte. Kung hindi ka personal na samahan ng mga nakatira doon, talagang magpapaikot-ikot ka lang. Lubog na halos ang araw nung sumigaw kami ng para sa driver ng bus na sinasakyan namin. Pabulong pang sinabi ng driver at konduktor na naliligaw kami. Pero hindi ko yun pinansin. Medyo apektado si Jeremy sa narinig namin at talagang isinatinig niya yon habang binabaybay namin ang dirt road papunta sa baryo.
Tristan, sigurado ka bang tamang tanda mo sa lugar ni na Carmen? Baka tama ang driver ng bus na sinabi niyang naliligaw tayo at walang baryo dito. Tingnan mo, oh. Puro liblib. Baka tama yung konduktor. Na naingkanto tayo, ganun. Oo, ganun. Eh, ano naman? Kaya nga tayo nandito para sa parada ng mga engkanto, di ba? Ano? Teka, anong parada ng engkanto? Wala kang sinabing ganyan. Binigyan ko naman ng pagkakataon si Jeremy na umuwi. Pero pabiro niya lang akong binigyan ng suntok sa panga at sinabing hindi siya duwag at lalong hindi siya nangiiwan ng kaibigan. Ilang minuto naming binagtas ang dirt road at kagat na ang dilim nang makarating kami sa baryo ni na Carmen. Siguro ang ilan sa inyo ay iniisip na patay ang lugar o yung panibahay lang. Pero mali kayo. Sa Bukana pa lang ay buhay na ang lugar dahil sa sidera. May mga palawit ng fiesta sa daan at may mga nagtitinda ng palaspas. May perya sa mga tindahan ng kung ano-ano na makikita nyo kapag may fiesta. Gaya ng mga kakanin, mga laruan. Nakakita ko ng nagtitinda ng bulaklak ng liryo. Sa 8 taon na pabalik-balik ko sa lugar na yon, siya pa rin ang nakikita ko. Dahil 9 na taon ko na yon at napagdesisyonan ko ng mag-opensiba, hindi na ako nagkunwaring nakalimot. Binadi ko ang matandang vendor sa pangalan niya. Magandang gabi, Mang Pedro. Kumusta po ang bentahan ng bulaklak ngayon? Ikaw? Ano bang utak meron ka at balik ka ng balik dito? Hindi ka ba natatakot kung ano maaari mangyari sa'yo? Ay, pwedeng hindi ka na makita kahit kailan. O di kaya ay uuwi ka ng nakakahon. Salamat po sa pag-aalala nyo, pero hindi ako bumalik dito para alinman sa nabanggit nyo. Nandito ako para ligawan ng babaeng pinapahalagan ko. Ha? Ano daw yun? Bakit siya sumisigaw? Hinahanap niyang inaanak niyang kasama niya kahapon. Huli namin nakita yon ay kaulayaw noong si Sita na pamangkin ni Ason. Pag-alis namin sa tindahan ni Mang Pedro ay tinawid na namin ang kahabaan ng sidera. Noong una, panay ang tawag sa amin ng mga vendor. Pero nang may isang nagtanong kung pasan kami at sinabi ko ang pangalang pamilya ni na Carmen, ay agad na tumahimik ang paligid. Parang mga laro ang disusi ang mga tao na iniignora kami. Pero hindi kami nagpaawat at sa wakas ay naritig namin ang bahay ni na Carmen matapos ang 10 minutong paglalakad. Nasa may dulo yon at may batis na malapit. Pakatok na sana sa malaking gate si Jeremy nang may mahagip ang mata ko sa may sulok ng talahiban na katabi lang ng bahay. Hinigit ko siya para magtago sa malagong halaman at mag-obserba. Si Mang Nardo at Carmen ang nandun at tinitingnan nila ang isang bangkay. Si Sita pala ito. Sinabi na pa sa kanya na hindi totoo ang tunay na pag-ibig. Ayan tuloy. Nasiraan siya ng bet. Kinakailangan tuloy siyang inispatsa ng tita Asun mo. Kasama ang bisita niya. Nasa sidera daw yung ninang niya, naghahanap pa din. Ililigaw na lang yon ng kaanak natin. Mas malalagay pa siya sa alanganin kapag yung si Asun napikon sa kanya. Nasa na ba si Asun? Kanina nang tanungin ko si Tina, ay sinusugsug daw si Anita. Muntik nang lapain ang anak nung anak ni Mang Doming na magsasaka dahil nakitang nilalandi ng boyfriend niya. Ito na nga ba ang sinasabi ko sa mga pinsan mo eh. Bakit hindi nila magawang maging matalino? Isa pa yung si Tita Asun mo. Sinabi na maghinay-hinay eh. Naiba ang ugali niya kapag nakauwi. Kung kailan naman may padating tayong bisita. Bakit niyo pinayagan si Tita Ason na imbitahan sina Tristan sa fiesta natin? Para din ito sa ikabubuti mo, Carmen. Tama na yung panluloko mo sa sarili mo. Na kaya mo siyang limutin. Huwag mo nang gawin ang ginagawa mo sa loob ng 8 taon. Kainin mo na siya. Hindi. At ano, magiging halimaw ka na lang sa lugar na ito? Magagaya ka sa ninuno natin na nagmahal ng tao pero niloko lang. Magpapatiwakal ka din dahil sa nabaliw ka sa pagmamahal na kailanman ay di magiging iyo? Mahal ako ni Tristan. Kaya kainin mo na siya habang may pagmamahal pa siya sa'yo. Nang sa gayon, ay mapanitili mo ang anyong tao mo. Kung hindi mo kayang gawin, ay kami mismo ang lalapa sa lalaking yon. So parang hindi kami mapapansin nung magtsuhin. May baon kami ni Jeremy na pangontra. Isang panliwas na medalyon na may nakaukit na pangungusap na Latin na tagabulag.
Bigay yun sa amin ng matandang ermitanyo na nakausap namin nung minsang nagawi kami sa Quiapo. Yun! Nilinaw ko lang. Eto na nga. Nung makaalis na yung magtsuhin, bitbit ang bangkay ng babaeng Sita ang pangalan, umalis na rin kami ni Jeremy sa pinagtataguan namin. Pagtapos binalot ang medalyon sa pulang pelos na tela at ibinulsa. Doon ko kinalembang ang sinaunang maliit na kampana na nagsisilbing doorbell ng bahay ni na Carmen. Ilang sandali kami naghintay at sinalubong kami ni Mang Nardo na para bang wala siyang bitbit na bangkay kani-kanina lang. Bay, magaling. Akala ko sa isang araw pa kayo darating. Nabanggit po sa akin ni Aling Anson na mas maganda kung mararanasan namin ang linggo ng palaspas nyo dito. Siya nga, mabuti at umabot kayo. Tara, pasok kayo sa aming bahay. Makakauwi na kayo. Hanggang alas 11 ang biyahe ng mga tricycle dito. Alas 12 naman ang bus sa terminal. Aabot pa kayo. Carmen, ano bang kabastusan yan? Tao silang pumunta dito, tao natin silang tatanggapin. Para namang may tao na tatanggap sa kanila dito. May kabastusan ng pagsalubong sa amin ni Carmen, pero alam kong paraan niya yon ng pagbababala niya na kailangan naming mag-ingat. Na walang alam ang pamilya niya na nagbalik na ang memorya ko. Humingi ng paumanhin sa amin si Mang Nardo. Pagkatapos ay niyaya na niya kami sa loob ng bahay nila. Isa yung tipikal na lumang bahay na gawa sa semento at kahoy na yakal at molave. Maganda rin ang mga gamit. Halatang dekalidad ng mga antigo. Pagpasok namin ay dinig na ang mga tikatik na mga parang stick na paa sa paligid ng bahay. Bagay na winawala-wala ng tiyuhin ni Carmen sa pagsasabi na may bubwit sa mga singit-singit ng bahay. Pasok kayo. Ituring nyo ng bahay ninyo ito. Salamat po. Pagpasensyahan nyo na ang mga ingay. Medyo nagtagal na kami sa Maynila kaya natirhan na ng mga bait at ipis ang singit-singit na bahay. Nakapagpalagay naman kami ng lason. Ilang araw lang ay mawawala na ang mga yan. Okay lang po. Di naman po kami masalan. May naghahanda na ng kwarto ninyo. Pasensya na. At kayo ay magsasalo ng kwarto. Nandito din kasi ang aming mga kamag-anak gawa ng piyesta. Walang kaso yun. Kahit po sa salas, ay okay lang kami ni Jeremy. Sanay kami sa kahit saan matulog. Danas po namin kapag may gig. Ay, hindi naman maaari yan. Bisita kayo dito. Kaya dapat ay maayos ang inyong tutuluyan. Oh, pasensya na kayo sa ingay mula sa second floor. Mukhang matatagalan pa ang mga yon sa pag-aayos ng kwarto. Tayo na muna kumain. Nakahanda na ang hapak. Bago pa kami nakaupo sa hapag ay pasimple akong binunggo ni Carmen at may dinulas sa kamay ko na note. Patago ko yung binasa. Iwasan ninyo yung sabaw. Pagdating namin sa mesa ay may ibang tao nang nakadulog doon. Habang kumakain kami ay nabanggit ng mga bisita ng ibang kamag-anak ni na Carmen ang kasalo namin sa pagkain. Masaya ang naging takbo ng usapan sa pagkainan hanggang sa matapos yun. Pero pagdating namin sa sala ay kapansin-pansin na ang karamihan sa kasabay namin kumain ay nagsabing inaantok na sila. Ang ilan naman parang nahipnotis na basta na lang sumusunod sa pagyayaya ng mga kapamilya ni na Carmen. Habang kami naman niyaya niya sa likod bahay nila. Hindi na kayo makakaalis hanggat hindi naglilinggo ng pagkabuhay. Wala kaming balak umalis, Carmen. Sinabi ng tiyahin mo na makisaya kami sa fiesta. Kaya hindi ako aalis hanggat hindi namin nagagawa yun. Tumikim ba kayo ng sabaw? Hindi. Ang sabi ni Tristan ay huwag. Yun daw ang bilin mo. Oo. Ibinibigay ang sabaw na yun sa mga aanihin. Ang ibig mong sabihin doon sa mga kakainin na ng pamilya mo? Dahil napatunayan yung bantilaw lang ang nararamdaman nila. Ganun na nga. Pero hindi ganun ang nararamdaman ko para sa'yo, Carmen. Kahit pa. Hindi ko din alam kung totoo ba yung sinasabi ni tita na tanging mga huwad ang tatablan. Di subukan natin ngayon. Bitawan mo yan. Huwag mong inumin. Pero bago pa niya makuha sa akin ang sabaw na kinupit ko mula sa hapagkainan, tinungga ko na yun na parang wala lang. Para akong nakatira ng kung ano at nakita ko ang anyong aswang ni Carmen. Di pa siya taong gagamba pero balot na siya ng balahibong itim. 8 ang mata niya at may pangil na nakaarko sa magkabilang sulok ng bibig na tulad ng sa isang gagamba. Yun pala yung sinasabi nilang huwad lang ang tatablan. Dahil kung hindi ka nagmamahal, mananakbo ka talaga sa makikita mo.
Pero hindi ako. Unti-unti kong nilapitan si Carmen at hinawakan ng magkabila niyang pisngi na para bang yun ang pinakababasaging bagay sa buong mundo. Tristan, Walo man ang mga mata mo na parang maliliit na holen sa sobrang itim. Mabalot ka man ng itim na balahibo sa buong katawan mo. May naglalaking pangil ka man sa magkabilang sulok ng bibig mo. Anong sinasabi mo, Tristan? Yun pa din ang itsura ni Carmen. Ipakita man sa akin ng kahit anong uri ng inumin ang pinakapangit mong anyo. Ikaw pa din ang pinakamagandang babae para sa akin, Carmen. Tristan! Nang masabi ko ang gusto ko ay bigla na lang sumipa ang kakaibang hilo sa akin. Pinanlambutan ako ng tuhod at unti-unti akong dumausdos na parang nauupos na kandila. Buti na lang at maagap si Carmen at Jeremy. Pinagtig-isahan nila ang magkabila akong braso at inagapan ako bago pa ako tuluyang malugmok sa lapag. Magkatulong nila akong inalalayan hanggang sa kwarto namin ni Jeremy. Nang masigurado ni Carmen na nasa maayos na akong kalagayan, ay iniwan na niya kami. May ibinilin siya na kung ano kay Jeremy pero hindi ko na yun naintindihan. Tan, ayos ka lang? Kung ayos mong matatawag ang parang nakasakay sa tumatakbong trompo ang ulo ko, siguro nga. Ayos ka na nga. Nakakapanuya ka na eh. Ano nga palang binilin sa'yo ni Carmen? Parang seryoso ah. Sabi niya, Hindi na naituloy ni Jeremy ang sasabihin niya dahil bigla ko na lang siyang hinigit papunta sa ilalim ng kama. Sinenyasan ko siya na ilabas yung medalyon na pangontra. Wala pang 1 minuto niyang nagawa ang sinabi ko, dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto namin. 1, 2, 3, 6, 7, 8. 8 paan na nababalutan ng itim na balahibo ang pumasok. Ilang sandali yung nagpaikot-ikot sa kwarto. Ininspeksyon ng kama, sinilip ang cabinet. Sabihin na nating may hinahanap at sigurado akong hindi yun gamit. Nang walang makita sumigaw na parang piko ng aswang. Pagkatapos ay umalis din. Doon kami lumabas ni Jeremy mula sa aming pinagtataguan. ano yun? Isa sa mga kamag-anak ni Carmen yon. Naghahanap ng makakain mula sa mga bisita. Palagi bang nangyayari sa'yo ang ganito nung pumupunta ka dito mag-isa tuwing makikifiesta ka? Oo, kaya nga sanay na ako. Buti nga ngayon kasama kita. Dati nag-iisa ako. Huwag ka naman magagalit Tristan. Pero sigurado ka bang hindi ka nagayuma? Kung ako nasa kalagayan mo, iiwanan ko na si Carmen. Kung nagayuma man ako, di ba dapat nawala na yun ng bisa makalipas ang 6 na taon? Yun ang sabi sa atin ng albularyo nang tinanong natin nun. Pagkarinig namin ang sigaw ng isang lalaki sumilip kami sa bintana ng kwarto para tignan ko anong nangyayari sa labas. Bandang likod bahay yun. Isang gagambang aswang ang may kaladkad na bisitang lalaki. Paulit-ulit niyang tinatanong kung mahal ba siya nun. Pero iisa lang ang sagot ng lalaki. Hindi ko kaya magmahal ng halimaw na tulad mo. Gamit ang matatalas na kuko ay pinugutan ng aswang ng ulo yung lalaki. Pagkatapos ay umungol ng pagkalakas-lakas at pagkahaba ang aswang na para bang umiiyak yun. Tama na yan, Ditas. Baka naman gumaya ka pa sa iba nating kadugo. Madami-dami na kayong namamatay ngayong gabi. Huwag mo akong angilan. Makakilala ka ng mas matanda sa'yo. Sinabihan ka na namin, huwag kang iibig kung di mo kaya ang sama ng loob na dala ng bigong pag-ibig. Isa pang hakbang, talagang malilintikan ka na. Talagang hindi ka mapagsabihan. Nilamon ka na ng pagdurusa. Wala nang ibang naghihintay sa'yo kundi ka Ay! Naku, Narto! Sino sa atin ngayon ang mainitin ng ulo? Lumabas ka na ngayon dyan sa likod ng mga palmera. Naadwa ako sa pagsukot-sukot mo dyan. Ako pa talaga. Hindi ba't mula nang umuwi tayo rito sa probinsya, ay panay na ang pagkalos mo sa mga matitigas ang ulo? Ha? At sino ang tumirya doon kay Rosita nang sugurin niyo sina Tristan? Ibang usapan yon. Lukarit yon. Akala niya obra kung lalapain niya ang lalaking nararahuyo sa kadugo niya. Nababanggit na laang yung lalaking yon. Anong tingin mo?
Nakakaalala ba? Hindi ko din alam. Sabi ni Carmen, ay seryoso niyang inaalisan ng memorya ang lalaking yon. Kailangang kausapin na natin ang pamangkin natin, Nardo. Nagpapakita na siya ng mga palatandaan na kinakain na siya ng sumpa. Di maglalaon ay tuluyan na siyang magiging aswang na walang alam kung di lumapa ng tao. Sinabihan ko na siya. Hindi na sapat ang ginagawa niya sa loob ng 8 taon para pigilan ang dugong aswang niya. Kasalanan niya kung magagaya siya sa iba. Ay ano pa nga ba? Ihanda na lang siguro natin ang ating mga sarili pagkatapos ng parada ng mga engkanto sa gabi ng Biyernes Santo. Pagkatapos nun, umalis na yung dalawa habang kaladkad ang katawan ng kamag-anak nila na kinain na ang buong pagkatao ng pagkaaswang. Pagkaawa ang naramdaman ko para sa kanila. Ganun ba talaga kabigat ang kasalanan ng lahi ni na Carmen para maging ganun na lang kapait ang kapalaran nila? Tulog na si Jeremy at mahinang naghihilik. Pero ayun ako, at ilang oras nang nakahiga at gising pa ring nakatulala sa kisame at nag-iisip. Nagpupuyos ang damdamin para sa mga taong konektado sa babaeng itanatangi ko ng labis. Sa pagsilip ng liwanag ng araw sa bintana ng kwartong tinutulugan namin, naging mas determinado akong humanap ng ibang kinabukasan para sa kanila. Kung kahit para kay Carmen lang, kinabukasan, linggo ng palaspas. Carmen, sigurado ka bang ayos ka lang dumalo ng misa? Hindi ka ba? Matutunaw? Hindi. Basta hindi lang ako maabutan ng basbas sa katapusan ng misa. May iba ako na usapan. Nakatulog ka ba kagabi? Parang ang laki ng kulaba mo. Malaki talagang kulaban ng mga bandista. Hindi ka na nasanay. Tristan, ano kaya kung umuwi ka na lang? Ipupuslit ko kayo ni Jeremy. Hindi mangyayari. Sorry. Isang inis na buga ng hangin ang isinagot sa akin ni Carmen. Tapos nun tumahimik na siya at hindi na ako kinausap. Di ko na siya nakita matapos niyang umalis nung pagbabasbas na ng pare sa huling parte ng misa. Tanging una na ako ang iniwan niya sa akin. Dahil nag-iisa ako at hindi naman talaga nagsisimba si Jeremy, naggala ako sa sidera. Para lang makita si Jeremy na akala ko nag-iim-im pa sa kama. Nandun na rin sa sidera at nakikipagtagayan sa isang matandang lalaki. Ilang minuto ko silang pinanood. At nang tumayo si Jeremy, medyo tipsy na siya. Sinalubong ko siya at agad siyang nagsalita nung makita niya ako. Ganito ang tinakbo na naging usapan nila nung matanda na Lolo Hernan ang pangalan. Ang daya naman ni Tristan, nag-iwan eh. Naku po, ayos lang ba kayo? Kumapit po kayo sa akin. Tutulungan ko po kayong tumayo. Maraming salamat, Ama. Mukhang hindi ka taga dito. Sa figura mo ay tipong taga Maynila ka. Ganun na nga po. Hindi ka ba natatakot? Maraming nawawala sa baryong ito kapag inaabot ng Biyernes Santo. Nagiging handa sila sa katapusan ng parada ng mga engkanto. Narinig mo na ba ang salitang naengkanto? Oh, yung estado ng isipan na wala kang hawak sa isipan mo? At hindi mo alam ang nangyayari o ginagawa mo? Ang walang kapantay na pagkabighani para sa isang individual ay isa ding uri ng estado ng naengkanto. Isang uri ng gayuma na tanging mga nilalang na hindi tao ang meron. Pero, bakit kailangan pang kainin ng mga tao? Teka. Ang sabi nyo, parada ng engkanto. Hindi naman kumakain ng tao ang engkanto kundi mga aswang. Aba, kagaya ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Biyernes Santo, ang paradang yon ay hindi lang para sa pagtungo ng mga engkanto sa kapangyarihan ng lumikha, kundi ang ipagluksa din ang mga engkantong isinumpa at naging aswa. Ayon kay Lolo Hernan, may mga engkanto na nakakagawa ng mabigat na pagkakasala sa angka nila. Ang pinakamabigat na sumpa ay ang gawin silang aswang. Dahil ang aswang ang isa sa pinakakinamumuhian na nilalang ng mga tao. Ang isang nakakabigla na sinabi ni Lolo Hernan ay ang katotohanan na
Pinakamamahal ng mga engkanto ang tao. Dahil ito ang pinakamalapit sa wangis nila. Pero pinakamalayo sa uri nila dahil walang kapangyarihan ng mga tao at tanging sila ang may pribilehyo na magkaroon ng katapusan ng buhay. Kaya nagiging mahalaga at memorable ang bawat yugto ng kanilang buhay. Ngayon, isipin mo yon. Naging dinalang ka na kinamumuhian ang pinakamamahal mo. Ang sakit, hindi ba? Eh paano kung nagsisisi na? O kaya ay damay na lang sa sumpang hindi naman sila ang gumawa? Wala namang paraan para mabago yun? Ang tao daw ay marupok. Pabago-bago din at likas na sinungaling. Bagay na kadalasang nagiging dahilan kung bakit ang mga engkantong nararahuyo sa tao ay napapahamak at isinusumpa ng kauri nila. Ano sa tingin mo ang maaring maging solusyon? Malay ko. Kayo nagkukwento, para nyo naman akong niloloko Eh eh. nako, kay hina mo naman. Katapatan, sinseridad. Kaya nga kinakain nila ang mga taong may bantilaw na pagmamahal. Huwad na pagmamahal. Tanda ng pagsisisi nila na nagkamali silang maniwala sa isang peke. Kung ganun, isang tao na may tapat na kalooban lang ang pwedeng makalusot. May pag-asa na para kay Carmen. Oo, may sagot ka na nga. Pero pakaiingat kayo sapagkat hindi lahat ay naaayon sa inyo. Dahil ang mga isinumpa na nakatikim na ng laban ng tao, kailanman ay hindi na makakabalik pa. Sinasabi ba ninyong gagawa sila ng paraan para lang hindi makalaya ang isang kauri nila? Ano bang akala mo? Basta na lang sila naging aswang na nawala ang pagkaengkanto. May nakuha din silang ugali mula sa mga tao. Ano nga ba yon? Damay-damay na to. Kung di ako kasama, hindi ka din pwede. Sa dami naman ang pwedeng makuhang ugali ng tao, bakit yung pagiging talangka pa, no? Yun na nga, may sagot na kami. Pero anong uri ng balakid ang haharap sa amin? Hindi ko pa alam ng mga sandaling yon. Pero kung ano man yun, handa akong harapin. Pero bago yun, pinahulas ko muna si Jeremy sa isang karinderya. Dumaing kasi siya na nakakaramdam siya ng ibayong hilo. Paano namang hindi? Sukat patirahin ng matanda ng lambanog. Iniupo ko saglit si Jeremy at iniligid ang paningin ko. Nahagip ko ang isang matanda na may mahabang buhok at balbas. Yung mga tipong nakikita natin sa mga pelikula na misteryosong ermitanyo. Mga ganong datingan. Sa isang iglap ay nakita ko siyang mag-anyong matikas na lalaki at may patulis na tenga at kininto ang mata. Kinindatan pa niya ako bago siya nagbalik sa pagiging matandang anyo at naglakad palayo. Grabe, ayoko nang ulitin yun. Nawala na bang hilo mo? Oo, medyo mahapdi lang ang sikmura ko. Nasaan na yung matanda? Umuwi na siguro sa kung saan umuwi ang mga engkantado. Ha? Tinuloko mo ako, ano? Ulas na ako. Huwag mo akong bigyan ng usap lasing. Hindi ako nagloloko. Nakita ko magbagong anyo yung matanda. May kalamay kadamay na buhay na yan. Kinilabutan naman ako sa'yo eh. Hindi mo ba napansin na wala siyang kanal sa pagitan ng ilong at nguso niya? Ngayon binanggit mo yan. Oo, napansin ko nga yun pero parang wala lang sa akin kanina. Parang nabura sa isipan ko. Ginamitan ka siguro ng panghalina. Magaling sila sa ganun. Oh, paano na? Tuloy ang plano mo? Oo, hihintayin natin ang pagsapit ng Biyernes Santo. Naging smooth sailing ang mga sumunod na araw. Puspusan ako ng ligaw. Kung tutuusin nga, hindi na panliligaw yon, kundi maituturing na paninilbihan. Ipinagluluto ko sila na puro kinuluan, inusukan o di kaya ay ihaw. Oo, walang asin at walang kahit ano. Ayon sa tagubili ni Aling Ason, dahil ayon sa kanya nangingilin sila. Sa loob-loob ko naman, sige lang, maglokohan pa tayo. Tumulong din ako kay Carmen sa mga pang-araw-araw niyang gawain. Si Jeremy naman pasimple naghahanda para sa mismong araw ng fiesta. Normal ang lahat. Oo, medyo hindi, lalo't napansin namin ang pag-unti ng mga bisita sa bawat araw na lumilipas.
Hanggang sa sumapit ang Huwebes Santo. Umaga nun, nagyaya si Carmen na maglakad-lakad kami sa sidera na noon ay panaka-naka na lang ang nagtitinda. At pawang mga bertud at kung ano-anong gamit espiritual ang itinitinda. Wala na masyadong makikita dito. Kahit ang priyaan, inalis na. Kapag malapit ang Biyernes Santo, ay mga magtitinda na lang ng bertud at kung ano-anong gamit sa espiritual ang nandito. Ayos ka lang ba na nandito ka? Ako talagang tinanong mo. Naalala ko tuloy nung halos mamatay na sa katatawa si Tito Nardo sa sinabi mo nung nasa salon kayo. May gig kami mamayang gabi, kailangan namin magmukhang tao. Ayaw namang masama sa sinabi ko. Kailangan na maging presentable kami. Alam nga naman na pag akyat namin sa stage, mukha kaming pindangga. Ang sama. Tristan, mga aswang kami. Tapos hiniling mo na magmukhang tao, kuha mo. Oo nga naman. Nang mapagtanto ko yung sinabi ko nagigets ko na. Napatawa na rin ako. Pero wala naman sa loob ko yun nun. Tipong natural na usapan lang. Pero biglang may naalala ko na matagal nang bumabagabag sa akin. Si Mang Nardo ang sumagip sa amin nung gabing may umatake sa aming aswang. Hindi ko alam. Shotgun ang pinangtira sa aswang, Carmen. At shotgun ang gamit ng tsuwin mo kapag may kinakalo silang kadugo na nawawala sa sarili. Paano mong nalaman yun? Nakita namin sila ni Jeremy nung unang araw namin dito. Isang simpleng tango lang ang ibinigay sa akin ni Carmen. Pagkatapos ay mahigpit niyang hinawakan ng kamay ko at iginiya ako sa bilihan ng mga bertud. Ilang oras din kaming nagpaikot-ikot hanggang sa may nakita siyang tindahan sa pinakadulo. Isang sinaunang punyal na may hawakang krus ang itinuro niya at ipinakuha sa akin. Matapos nun ay niyaya niya ako sa liblib na parte ng baryo. Bandang tanghali na nun, ipinalabas niya sa akin ang punyal at hiniwa niya ang palad niya gamit yon. Tapos ay itinulo niya sa buong punyal ang dugo mula sa kanyang sugat. Anong ginagawa mo? Bakit mo hiniwang palad mo? Mabisang pamatay ng kauri namin ang anumang sandata ng pinaliguan ng dugo ng sinuman na mula sa aming angkan. Ang mga bala ng shotgun ni Tito Nardo ay ginagawan din niya ng ganito. Naintindihan ko pero para saan to? Para sa iyo yan, Tristan. Bakit kailangan pa ng ganito? Wala akong balak na paslangin ang pamilya mo, Carmen. May ilan sa amin na magtatangka na paslangin ka. Hindi ka lang sa akin delikado. Kahit sa ibang miyembro ng pamilya namin at magiging tapat ako, hindi ko alam kung mapapanatili ko pang katinoon ko sa parada bukas. Carmen, Makinig ka. Naniniwala ako sa pagmamahal mo. Alam kong seryoso ka sa akin. Pero mali ang bulag na pagmamahal, Tristan. Kung mangyayari na may kadugo ako o ako mismo ang aatake sa'yo, huwag kang mangiming lumaban. hindi kita kayang saktan. Kainin mo na lang At ako. paano si Jeremy? Naisip mo ba siya, ha? 9 na taon mo lang akong kilala. Pero si Jeremy, mula pagkabatay kasama mo na siya. Kasangga mo siya. Isinuga niya sa kapamakan ng sarili niya para lang sa'yo. Tama naman si Carmen. Mula sa malalagong halaman ay lumabas si Jeremy. Ngingisi-ngisi ang loko. Halatang matagal nang nakikinig sa usapan namin. Nilapitan niya kami ni Carmen at parehas na inakbayan. Pero mali ka sa ilang bagay, Carmen. Ano? Una, hindi mo dapat nilalang ang 7 na taon na pagkakakilala sa'yo ni Tristan. O sabihin mo nang, namin ni Tristan. Totoo naman ang sinabi ko. Oo. Pero sa tao na inlababo, ikisang araw yan o 100 taon, parehas lang ang bigat niyan. Kaya wag mong minimenos. Pagkalawa, hindi ko isinuga ang buhay ko sa kapamakan para sa kumag na si Tristan. Loko ka, Jeremy. Isa kami ng ugali ni Tristan. Minahal kita gaya niya. Kaya nga naging magkaribal kami, di ba? Palagay mo ba? Basta-basta ka na lang mawawala ng pong sa puso ko dahil lang sa may titit na ako? Jeremy, Hindi na romantic ang feelings ko para sa'yo. Pero mahalaga ka pa din sa akin. Dahil mahalaga ka kay Tristan. Kaya tama na yung pagdadrama mo. Sa halip na pagsasakripisyo, tulungan mo kaming tulungan ka at ang angkan mo. Dahil sa sinabi ni Jeremy, naglinaw ang isipan ni Carmen. Isang plano ang nabuo at isinagawa namin yon sa mismong gabi ng parade ng fiesta nila. Pero hindi ganun kadali ang lahat.
Dahil pagsapit ng gabi, nagkagulo sa bahay ni na Carmen. Anong nangyayari? May mga pinsan kami napasabak sa gulo sa may simbahan. Nag-aamok dahil na lamang pinagsaway sila ng iisang babae. Carmen, ano ba? Tayo na! Dumaldal ka pa dyan! Opo, Tita Aso, nandiyan na ako. O kayong dalawa, tauhan na muna ninyo ang bahay. Maya asikasuhan lang kami. Pwede po kaming tumulong. Hindi na. Ito ay problema ng pamilya namin. Diyan lang kayo. At naiwan nga kaming mag-isa sa bahay na malaki. Napagdesisyonan na lang namin ni Jeremy na mag-ayos-ayos dahil parang dinaanan ng bagyo ang buong kabahayan sanhi ng pagmamadali nilang makaalis. Inayos namin ang natumbang silya, ang nagkakalat na mga tsinelas at ilang piraso ng damit. Nung nagwawalis na kami, doon namin napansin ang mga ungol. Parang mga daing ng nahihirapan at tarantang mga katok. Galing yun sa likod ng cabinet na nasa kusina. Nilapitan namin ang naturang cabinet para lang magulat kami sa biglang pagbukas nun. Isang lalaki na balot ng sapot ang katawan ng pagapang na lumabas. At hindi pala yun simpleng cabinet, kundi pintuan na itinatago ang isang pababang hagdan. Isinandig namin ang lalaki sa dingding at saglit na iniwan. Binaba namin ang lugar at na hindi kami sa aming nakita. Diyos ko po, Hindi ba sila yung mga nakasabay nating kumain ng unang gabi natin dito? inihanda na sila para bukas. Oh! At kasama kayo doon! Umilag ka, Jeremy! Pero huli na ang sigaw ko. Dahil mabilis pa sa 4:00, nasiniritan kami ng magkaibigan ng sapot ng aswang nagagamba. Wala na akong alam pagkatapos nun. Mga putol-putol na alaala. Pero malinaw na sa akin nung gabing yon, ibinyahe nila kami. Malayo. Mahaba. Narinig ko din na nagmamakaawa si Carmen sa kanila. Minsan ako nagising sa mga sipa ni Jeremy. Namulatan ko ang isang malaking hawla na gawa sa mga kahoy at baging. Balot ang leeg hanggang paa namin ng sapot at siksikan kami sa naturang kulungan. May gulong yon at ilang aswang na di pamilyar sa akin ang kumakaladkad nun. Basta ang tingin ko parang mga mutated na aso yun. Tumingin ako sa kalangitan. Nagdudugo yun at agaw dilim. Takip silim. Muli akong sinipa ni Jeremy. Nasaan tayo? Sa pagkakarinig ko sa iba, nasa Mount Makiling. Ha? Hinaan mo ang boses mo at makapausukan na naman tayo ng pampatulog. Ano bang ginagawa natin dito sa Mount Makiling? Ang layo nun sa lokasyon ng baryo ni na Carmen. Hindi ko din alam. Parang may nabanggit silang lagusan o kung ano. Huminto tayo. Bakit? Bakit kaya? Agad na nasagot ang tanong ko. Sa kalayuan ay anag-agang maliliit na animoy gatuldok na bituin na mabining gumagalaw sa iisang linya. Naulinigan ko ang isa sa mga bihag na sinabing prosesyon yun ng burol ni Jesus. At pailaw sa karo ang nakikita namin. Sa paggalaw ng naturang prosesyon sa ibayo, siya namang pagsisindi ng mga naglalakihang sulo na dala ng mga aswang sa paligid namin. May ilan ding nilalang na sa tingin ko mga engkanto na nakisama sa parada. At kung tinatanong nyo, paanong hindi nakikita ng mga nakatira sa lugar na yon ang nangyayari? Yun ay dahil sa may tagabulag sila. Tanging mga tao sa malayo ang hinahayaan nilang makakita sa kanila at mga ilang individual na may bukas na matang espiritual o yung third eye. At yun na nga, mabalik ako sa kwento. Sa paggalaw ng prosesyon sa ibayo, gumalaw na rin ang parada ng mga engkanto. At natapos yun sa isang lawag na may tulay sa may dulo. Paghinto ng parada ay isa-isa kaming inilabas ng mga aswang. Parang food fight. Parang may ang makakain sa limitadong menu. Nakuha mo pa talaga magbiro ano? Tingnan mo naman kung ilang tao ang nandito. Tapos ang daming aswang. May pagkasidis na din ang mga engkanto, no? Tamo, nakamasid lang. Ayusin mo yung pananalita mo at baka ma-offend ang mga yan kapag ikaw nabati. Nasusuka ako. At inilabas na nga ni Jeremy ang laman ng sikmura niya. Nakaramdam din ako ng pangangasim ng sikmura sa nakita kong lapaan pero pinigil ko yun dahil abala ako sa paghahanap kay Carmen. Pero hindi ko siya makita. Hanggang sa bigla na lang bumaliktad ang mundo ko at naramdaman ko na lang na sumadsad ako sa lupa.
Kasunod nun ay ang pagsigaw ni Jeremy ng pangalan ko. Mahilo-hilo akong nagsikap na mapaupo at iniligid ang tingin ko. Nasa gitna na ako ng lawag at napapaligiran ng mga aswang at engkanto. Mula sa isang side ng kumpulan ay lumabas si Aling Ason. Kalakaladkad niya si Carmen na putok ang labi at may mga galos sa mukha at braso. Carmen! Sabihin mo sa akin, lalaki, kailan pa ha? Kailan pa nagsimula na makaalala ka? Mula pa noon, tanda ko na naging kasama namin siya sa college. Na naging preschool teacher siya. Sales lady, librarian, bookkeeper, sekretary sa munisipyo, cashier sa bookstore, promo girl, at hairstylist sa salon. Niloko nyo kami! Hindi, ako lang. Dahil yun lang paraan para patuloy ko siya makita at makasama. Para hindi niyo siya pilitin na lapayin ako. Matutuluyan ka ngayon, lalaki ka! Ano man ang gawin niyo, ang ipakita niyo, uulit-ulitin ko pa din na pumunta sa inyo. At di ako magsasawang ligawan siya hanggang sa matanggap niyo na isang tao na katulad ko ay kayang magmahal ng wagas. Kasinungalingan! Tapusin mo na ito, Carmen! Hindi ka ba naaawa sa estado mo? Mamamatay ka sa kamay namin ng tiyuhin mo kapag nagpatuloy pa ito. Lapain mo na ang lalaking yan! Huwag kang makinig sa kanya, Carmen! Manahimik ka! Jeremy! Sinikmuraan ni Mang Nardo si Jeremy gamit ang puta ng shotgun na hawak niya. Habang si Carmen naman ay patuloy na lumalaban sa tiyahin niya pero hindi siya nagsasalita. Nang sabunutan niya noon ay nalaman ko kung bakit. Anyong aswang na ang mukha ni Carmen. May maliliit na itim na mata sa mukha niya at malalaking nakaarkong pangil sa magkabilang sulok ng bibig niya. Nakahalin tulad ng sagagamba. Sabu-sabunot niyang isinalya si Aling Ason sa akin at muli siyang sinabihan na kainin na ako. Pero lumuluha lang siyang umiling. Nilapitan kami ng tiyahin niya at nilaslas ang kaliwang braso ko. Pagkatapos ay kinalagan niya ang pagkakagapos ng pulsuhan ni Carmen. Huwag niyo siyang saktan, tita! Kakainin mo siya? O ibang aswang ang lalapa sa kanya? Mamili ka! Tristan, tumakbo ka na! Tumakbo ka na! Ganyan nga, Carmen. Huwag kang magtiis. Anihin mo siya habang nararahuyo pa siya sa'yo. Sige lang, Carmen. Open game ang buong katawan ko para sa'yo. Halika, lumapit ka sa akin. Sa halip na tumakbo ako ay bukas palad kong idinipa ang aking mga bias at tinitigan si Carmen. Pagtunghay niya para sugurin ako, nakita ko mabalahibo na ang mukha niya. Tuluyan na ring tumubo ang 8 mata sa mukha niya at naging gatuldok na ang ilong niya. Nang maglapat ang aming mga katawan ay niyakap ko siya ng buong higpit. Naramdaman kong bahagyang lumapat ang mga pangil niya sa leeg ko pero huminto siya nang maramdaman niyang niyakap ko siya. Nakapako na may mga galamay ng gagamba ang tumutubo na sa kanyang gulugod. Ang anumang takot na nararamdaman ko ay isinantabi ko at buong pagmamahal kong tinitigan ang mukha niya nang mag-angat siya ng tingin. Hindi ko man alam kung aling mata ang tinitignan ko dahil walo na yon. Iniisip ko na lang na magigets niyang sa kanya ako nakatingin. Tristan! Gawin mo kung anong nasa puso mo, Carmen. Huwag ka matakot. Kung ramdam mong gusto mo akong kainin, gawin mo. Hindi magbabago ang pagtingin ko sa'yo. Layuan mo na ako. Hindi kita kayang patayin. Mahal kita higit sa buhay ko. Ganun din ako. Kalokohan! Walang tunay na pag-ibig! Nardo! Inihagis ni Mang Nardo ang hawak niyang shotgun at nag-anyong aswang. Sinugod niya kami, pero naging maagap si Carmen at humarang sa aking harapan. Siya ang tinamaan ng buong puwersa ng pagkakabundol sa kanya ni Mang Nardo at nagpagulong-gulong siya palayo. Ako naman ang hinarap ng aswang. Panay ang atake sa akin na nakamamatay niya mga galamay ng gagambang aswang. Nakapulot ako ng kahoy at ginamit yun na pansalag habang nagpagulong-gulong ako para makaiwas na masaktan ng seryoso. Iniinis mo ako! Huwag kang malikot! Nagliliko talaga ako kaysa maging kibab ng mga nagtatalasang galamay mo. Sumuko ka na lang at magpakain sa amin! Wala sa life plan ko ang maging laman tiyan. Magiging groom pa ako at magiging pamangkin nyo sa ayaw at sa gusto nyo. Hindi mo talaga alam kung kailan ka dapat sumuko! Tumindi ang mga pagsugod sa akin ng aswang nagagamba. Naramdaman ko na rin na nangangalos na ako sa kakasalag.
Hanggang sa isang hablig ng galamay ang nagpaluhod sa akin. Napapikit ako. Katapusan ko na. Pero hindi pa pala. Dahil dumating si Jeremy na noon ay nakawala na pala sa sapot na nakabalot sa kanya. May paso ang magkabila niyang braso. Sinunog niya ng lighter ang gapos niya. Hawak ang isang sprayer ay humarang siya sa harap ko at sinabuyan ng gagamba ng laman ng bote. Maligo ka muna, gagamba! Tigilan mo ang pabumugbog sa groom na pagbebesmanan ko! Ano to? Ang mga mata ko. Hindi makakita ang mga mata ko. Tampalasan ka! Secret recipe ko yan! Namnamin mo! Holy water na may sukang paumbong, sili, bawang at katas ng dayap! Tristan, ayos ka na ba? Kaya mo pa ba? Oo. Hindi na ka mamatay yung isinaboy ko sa kanya. Pero sapat para mabigyan ka ng pagkakataon na makasugod. Gawin mo na kung anong gagawin mo. Saglit ako nagpasalamat kay Jeremy. Pagkatapos ay binunot ko mula sa pagkakatali sa binti ko ang punyal na bigay sa akin ni Carmen. Saktong nakabawi na ang aswang at pasugod na sana sa akin, nakaporma na rin ako para lumaban. Hiwa dito, salag at ilang suntok ang pinakawalan ko sa binti ng gagambang aswang. Pero maliksi pa rin yun. Yun pala, delayed lang ang epekto ng punyal. Dahil na pumihit yun para harapin ako, biglang nanginig ang mga binti nun at pasplit na lumapat ang buong katawan sa lupa. Patabo akong tumalon para bigyan ng nakamamatay na unday ang aswang. Siguro sa tingin ng mga nakapanood sa amin. Pero hindi yun ang intensyon ko. Dahil paglapat ko sa aswang, ay sa lupa ko itinarak ang punyal. Nagbalik sa anyong tao niya si Mang Nardo. Wala kang kwentang lalaki. Mahina! Bakit hindi mo pa ako tinapos? Tawagin niyo ako sa kahit anong insultong nais niyo. Pero hindi ko hayaan na dumanak ang dugo ng kapamilya ng babaeng mahal ko. Ipokrito ko! Kung hindi pa din kayo naniniwala, bakit hindi kayo mag-anyong aswang ulit? At dukutin ninyo ang puso ko para malaman niyong seryoso ako! Ano? Sa salita, gawa. Sabi nga, hindi ba? Action speaks louder than words. Pero hindi pangit ang naramdaman ng labi ko, kundi normal na labi. Nang tignan ko ang ayos ng mukha ni Carmen, normal na yun. Tumuktok ng 3 ang tungkod ng engkanto at nagbalik sa mga anyo nila ang mga nandun. Sa pagwasiwas ng tungkod niya ay nawala ang lawag at ang mga nilalang. Dahil masaya ako at dahil pagbigyan na ninyo ang kapritsyo ng engkantong to. Hindi ako natutuwa sa'yo. Hindi na ako magtatagal. Sasabihin ko lang na pwede nang mabuhay ng normal si Carmen. Ang detalye siguro naman ay kaya na ninyong pag-ayaw-ayawin. Sinasabi mo bang Oo, malaya na siya. Pero siya lang. Iniligtas siya ng binatang yan. Pero hindi na siya pwedeng manatili dito. Lilisanin na niya ang lugar na to at di na niya mararating pa kailanman. Pagsabi noon ay parang bulanang nawala yung engkanto na nakilala ko bilang Mang Pedro. Ilang sandaling katahimikan ang namayani sa pagitan namin. Pagkatapos ay niyaya kami ng pamilya ni Carmen sa sala nila para mag-usap. Tristan, pasensya ka na sa pananakit ko sa'yo at sa ilang pagtatangka ng buhay mo. Hindi ko masasabing ayos lang. Pero gusto kong malaman ninyo na naunawaan ko kayo. Sa dami ng nasaksihan yung bantilaw na pagmamahal, hindi malayong katulad lang din ako ng iba. hindi ko na sasabihing ingatan mo ang aming si Carmen. Sa halip ay paalalahanan kitang ingatan mo ang sarili mo. Hindi ko alam kung anong magagawa ng pamangkin ko kapag may nangyaring masama sa'yo. Nag-iingat naman po ako. Hindi sapat. Pakatandaan mo na ngayong kayo na ni Carmen, kabiyak ka na ng puso niya. Sabi mo nga ay pakakasalan mo siya. Mas lalo kang mag-ingat. Iba ang lungkot na dala ng pagluluksa dahil nawala ng minamahal. Walang katapusan. Ay nako, salamat naman at may tumalampak na kay Tristan. Isa ka pa din naman, Jeremy. Sinabihan na kita kanina na huwag kang sisigaw o makialam, hindi ka nakinig. Napuitan tuloy kita ng boga ko. Hayaan niyo po. Paaalalahanan ko silang dalawa. Nalinti ka na. Ha? Bakit? Isa ka pang padalos-dalos. Mukhang kakailanganin pa din naming dumalaw sa lugar ng mga tao.
Ay, naku Carmen. Sakit ka ng ulo. Pero Pero, mahal, mahal ka ka namin. Mahal na mahal. Walang hangganan. Katulad ng ipinakita sa atin ni Tristan. Matapos noon ay sinamahan nila kaming tumawid doon sa tulay na 8 beses kong tinawid sa tuwing kakainin ni Carmen ang memorya ko. Pero sa pagkakataong yon, sa 9 na beses, 3 na kami. Sa huling pagkakataon ay nilingon namin sakaling makaranas kayo na pinahihirapan kayo ng relatives ng babaeng gusto nyo. Maging sincere lang kayo. Darating din yung punto na maaabot din sila ng sinseridad ninyo. At ang panghuli, huwag puro salita. Dapat din samahan ng gawa. Sabi nga sa Bible, ginawa ng Diyos ang mundo, hindi lang niya basta sinabi.